Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Mother's Day na sa linggo, saan mo pwedeng itreat si nanay sa mga loyalty card partners natin. Sa balitang OFW, Ginoong Hans Kakdak itinalaga na ni President Marcos bilang kalihim ng DMW. Ang Mir ng Qatar, pinuri ang kontribusyon ng mga Pinoy sa kaunlaran ng kanilang bansa. At ating alamin ang mga dakilang ina na tumatak sa kasaysayan sa Alam Mo Ba To? Ito at marami pang iba sa ating pagkakamustahan ngayong Huwebes ng hapon dito lang sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Once again, magandang hapon po, umaga, tanghali, gabi, madaling araw at anumang time zone na papabilang ang ating mga taga-subaybay ay kayo po i-welcome namin sa muling pagkukumustahan natin ngayon sa ating episode dito sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Ako po ang inyong lingkod pag-ibig, Erwin Paul David, na maghahatid sa inyo ng serbisyo at mga impormasyon patungkol po sa ating pag-ibig fun at syempre mga trivia sa Alam Mo Ba To mamaya yan at ang ating mga balita sa balitang OFW at syempre yung ating ihahatid ngayon na mga mahalagang impormasyon patungkol sa pag-ibig. Okay, so sa mga kababayan po nating sumusubaybay sa atin, kayo man ay kumukonekta or nanonood using your YouTube channel dito sa official YouTube page or YouTube channel ng Kakampi Online. At sa mga nanonood sa ating Facebook Live sa Kakampi Online din, ay binabati po namin kayong lahat at shoutout po sa inyo sa mampanig kayo ng mundo. At hindi na natin patatagalin pa, umpisa na natin. Nung nakaraan ay nagkaroon tayo ng talakayan patungkol po sa loyalty card partners natin. Yan. So, itong loyalty card, just a quick ano lang po to, no? Recap muna, ano po ba to? Ito po yung nag-iisang card na ini-issue ngayon ng Pag-ibig Fund. Formerly, meron na tayong inisyong loyalty card. Kaya meron na siyang plus kasi aside from being disbursement and reward card, ay meron na po itong bank functionality wherein pwede na dyang i-deposit ang inyong loan proceeds. Same thing din kapag tayo po ay nag-claim ng Pag-ibig Savings, dyan na po natin maaaring i-deposit at pwede nyo na rin pong gamitin yung mismong bank functionality niya if you want to save dun sa ating respective bank partners. So ngayon, dalawa po sila. Nandiyan dyan ang Asia United Bank at yung ating Union Bank of the Philippines. Napakadali lang po mag-apply niyan. Importante lamang po may at least 2 valid IDs. May 1 valid ID kayo na 2, no? Kahit isang original valid ID, okay na po yun. At the same time, ay magkaroon lang kayo ng latest na hulog po sa Pag-ibig. Ibig sabihin ng latest na hulog, kung halimbawa ngayong May 2024 kayo mag-a-apply niyang card, importante may hulog lang yung mismong buwan na to, no? So 400 lang naman yung regular hulog natin. So sa mga kababayan na hindi pa updated ang kanilang pagkakaalam tungkol sa magkano ba ang regular hulog sa Pag-ibig, sa ngayon ay 400 pesos. Actually, ang minimum po ay 200. Dahil po kaya yung 400 dahil may employer share, no? Bilang kayo po, no, yung mga hindi po C-base or seafarer ho, dahil wala kayong employer counterpart, pwede kayo maghulog pa rin ng tig to 200. Pero kung ako sa inyo, kung gusto niyo ma-maximize yung inyong Pag-ibig savings benefits, ay pwede niyo gawing 400. So with that, kung may regular hulog na tayo na 400 as of this month, pwede na kayo mag-apply. Personal tong ina-apply mga kabayan, mga kakumustahan, dahil personal kayong leletratuhan at kukuhanan ng biometrics na syempre ilalagay po dyan sa ating loyalty card. So ang dadalhin lang natin pag pumunta tayo sa ating mga branches, yung ating original na 1 digitized government issued valid ID. Of course, kayo po ay may passport na, so dalhin nyo lang yung original passport and yung ating pong 125 pesos. Yan naman po ay napakasulit naman po dahil isang araw lang naman nakukuha yung ating loyalty card plus. So uupo ka, kukuhanan ka, then after ilang minuto ay pwede nyo na makuha yung inyong card at pwede nang i-activate sa respective ATMs ng ating mga bank partners. At syempre,
kung sakali naman po, no, para makasigurado na rin, magdala na rin kayo ng kopya ng inyong birth certificate at marriage certificate. So probably iba sa inyo, hindi nyo alam kung ano ba na-rehistro sa inyo. At least kung meron pong kailangang i-correct or i-update sa inyo major information sa your marital status or date of birth mo pala, iba pala yung nakalagay, or spelling ng pangalan mo or pangalan ng nanay mo ng pagkadalaga, pwede na ho siyang ma-update sa mga branches at the same time. At syempre, pag nakakuha na nitong Loyalty Card Plus, kung pupunta na rin lang kayo sa mga branches, sabayan nyo na, pwede na kayo mag-apply na rin ng multi-purpose loan. At tamang-tama naman, dahil after nyo mag-fill out ng ating multi-purpose loan application form, ang pwedeng pagdepositoan ng ating loan proceeds ay huwag na tayong lumayo pa. Syempre po, yung ating Loyalty Card Plus. Sa mga kababayan natin na naghahanap ng pwedeng applyan nito, kung taga Metro Manila kayo, sa amin po sa Ayala Malls Manila Bay, meron po tayong loyalty card capturing from Monday to Saturday. Bukas yan magmula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon, 9 a.m. to 5 p.m. Dalhin nyo lang yung mga binanggit nating requirements, and of course, you should have at least latest Pag-ibig savings for you to be able to apply the Pag-ibig Loyalty Card Plus. Napakasimple at napakadali lang po niyan apply. At syempre, pag nag-apply na rin kayo, matutulungan na rin namin kayong i-update or i-correct yung inyong existing information. Ngayon, ano po bang silbi ng card na ito? So, bukod sa pagkakaroon niya ng kakayanan na maging disbursement card, kasi po pag nag-loan kayo, ang maganda ho, hindi nyo na kailangan umalis pa ng bahay. Pwedeng nyo na hong gawin online ho yung pag-a-apply. At dyan na siya dedeposito sa ating Loyalty Card Plus. Ganun din pang mag-claim po tayo. At meron tayong yung tinatawag na virtual pag-ibig po. Yung virtual pag-ibig, ito yung online facility natin wherein yung mga services, yung mga pwede nating ma-avail na servisyo na pumupunta tayo before sa ating mga nearest branches or ginagawa natin siya over the counter. Ngayon po, in the comfort of your own gadgets na may internet connectivity, pwede na po kayo mag-apply ng loans, ng claims, at mag-verify ng hulog nyo using the virtual Pag-ibig. So, the fastest way to create your virtual Pag-ibig account is if you have your Pag-ibig Loyalty Card Plus kasi self-activating na siya. What will happen here, kung ano yung niregister nyo na active cellphone number or mobile number, it should be the unique walang hiraman ng number. Baka mamaya gagamitin mo number ni Mrs., ni ate, ni kuya, o ng kapatid, no? Dapat po yung mismong niregister nyo sa SIM registration. As of now, Philippine number pa lang yung tinatanggap dyan. So, kung ano yung pinasok mong updated or latest Pag-ibig number or active number, cellphone number, not Pag-ibig number, cellphone number, dapat po dyan din makare-receive ng one-time PIN para ma-activate at ma-approve ang inyong virtual Pag-ibig account. Okay? So, yan yung isa sa mga kagandahan po niyan. At syempre, ano nga po bang mapapakinabangan nating benepisyo? Ano ba yung mga discount and rewards na to? Tamang-tama po, no? Tag-init po nito mga nakaraang panahon, is ang sarap magbakasyon, ang sarap magliwaliw, no? Yung lumabas muna dun sa usual na tirahan natin. Pwede natin yung gawin. Ito po yung quick recap dun sa nakaraang episode natin. Una ho sa Astoria, no? So, makikita natin dito na yung room accommodation, 1 bedroom or 2 bedroom. Okay, dun muna tayo sa 1 bedroom. May discount rate based on the regular rates na 64%. Pagdating naman sa 2 bedroom, 55%. Tapos ito ay available dito sa Astoria Greenbelt, yung room accommodation na Astoria Current, room accommodation Astoria Boracay, room accommodation of Astoria Palawan and Astoria Palawan room accommodation. Yan, nagre-range siya dito ng 45%, 30%, 50%, and 45%. Okay? At sa food and beverage naman, sa a la carte and buffet meal on all outlets of Astoria, may 10% discount pag pinakita nyo tong loyalty card or loyalty card plus. Okay? Kung nakakuha kasi kayo ng old version, makikita nyo wala siyang expiration. Okay? Social function packages at by Astoria ay may 10% discount po siya. Ayan, pakita lang po natin. Next po. So, yan yung mga available branches ng Astoria na isa sa mga active loyalty card partners natin. There is Astoria Plaza located at Ortigas. And then Astoria Greenbelt sa Makati, Astoria Boracay, and Astoria Palawan located at San Rafael, Puerto Princesa, Palawan. Yan po, kumagawi kayo dyan May Visayas, may Southern Luzon, no? Meron po tayo dito po sa Metro Manila.
avail nyo na po yan. Nakita nyo naman yung kanilang mga pools, yung kanilang mga rooms. Yan po, sulit na sulit ang ating bakasyon. Given na meron tayong discount na 10% dun sa food, sa buffet, at sa iba nilang room accommodation, sulitin na po natin. Gamitin ang Loyalty Card Plus at mag-staycation sa Astoria. Syempre, hindi lang nagtatapos to sa Astoria. Meron pa po tayo mga iba pang Loyalty Card partners na pwede tayong mag-chillax this summer season. Second, itong Bayview Park Hotel Manila. Yan, yung mga kapwa ko Manileño at taga Metro Manila o yung mga nagbabakasyon dito sa Manila, kasan man kayong panig ng mundo at Pilipinas. Yan po, no? Makikita nyo yung room accommodation based on published rates with breakfast and massage for 2 person. Pag may Loyalty Card Plus yan, 20% discount. And for the a la carte menu items, 10% discount. Ang branch yan, of course, yung nag-iisa po yung Bayview Park Hotel located at Roas Boulevard UN Avenue, Ermita, Manila. Yan po. So, sulitin natin yan. At syempre, ito pa po, marami pa po ito. Meron din tayo sa Bohol Bee Farm wherein ang hotel accommodation and products sold ay makaka-avail tayo ng 10% discount and food at the Bus Cafe na 5% discount. Ulitin ko itong mga partners natin. Of course, you need to show your Pag-ibig Loyalty Card or Loyalty Card Plus para ma-avail natin at ma-enjoy itong mga discount and reward. So, available po ito sa branches nila sa Alona Beach Branch, Galleria Luisa, ICM, which is located po to sa Tagbilaran City, Bohol, Robinson's Galleria Branch, and SM Seaside. Itong loyalty cards natin, pang international, meron tayong mga international partners, and of course, local partners. Yan, sa bandang Visayas, ay yung Bohol Bee Farm. Next po, sa ating loyalty card partners na pwede natin ma-enjoy this summer season ay ang Splash Island. Yan. Tinatanong pa ba yan? Pag summer, ang sarap magbabad sa tubig at mag-swimming. At syempre, yan na. Nakikita nyo kung gusto nyo ng pangmalakasang slides, pangmagalingang mga pwedeng yung puntahan, hindi papatalo dyan ang Splash Islands na located yan sa Binyan, Laguna. At you can avail, ito na po, 50% discount, no? Balik lang po tayo doon, no? 50% discount on entrance fee for Pag-ibig Loyalty Card or Loyalty Card Plus holders and 30% discount on entrance fee for the card holders companion minimum of 5 persons. O, napakasulit niyan. Siyempre, mas enjoy ang pagbabakasyon natin kung marami tayong kasama, lalo kasama natin ang pamilya natin. So, take this opportunity kung ikaw ay loyalty card holder at loyalty card plus holder, punta na sa Binyan, Laguna. Enjoy yun ng summer sa piling ng Splash Island. Next po. Nandiyan din naman, ito na, no? So, gusto nyo maramdaman talaga yung lamig na pwedeng maranasan pa this summer season, punta lang sa Baguio at kapiling natin dyan at kapartner ang The Forest Lodge wherein their room accommodation based on published rates ay meron pong discount rate na 10%. At ito ay available po of course sa kanilang branch sa Camp John Hay, Locan Road, Baguio City. See you there at Baguio through the Forest Lodge at i-avail nyo na ang discount using your Loyalty Card Plus and Loyalty Card. Next po. So, nandito naman ang Treetop Adventure wherein sa all rides during weekdays ay may 20% discount. All rides during weekends and holidays may 10% discount kasi magkaiba yung rate nila for the weekdays and weekends and holidays, and beverages of 5% discount. At ito rin located sa Baguio, dun pa rin sa Camp John Hay, no? So, halimbawa, dun kayo tumuloy sa The Forest Lodge at gusto nyo magkaroon ng recreational activities sa Baguio, ito po ang The Treetop Adventure. Next po. At yan, syempre para sa buong pamilya, no, yung kung medyo adventurous, gusto nyo mas maraming galawan, maraming kilos, o di kaya naman ay gusto nyo lang ibuhayin ng pagkabata sa inyo po at i-enjoy din ng mga anak at pamangkin ninyo, kapatid, or kung sino mang mga bulinggit or batang kasama ninyo, saktong-sakto ang Enchanted Kingdom. We're in the regular day pass Park and Agila, no? Ako po ay nakapunta na dyan. Ang ganda po niyang Agila, no? I-try niyo po yan, no? Ano po yan? 5-dimensional yung inyo mapapanood. Maximum of 3 tickets per card or day. Yan ay 15% discount. And for the Amazon Grill and Lunchtime, ay meron 5%
discount. So, ang branches niyan, of course, na-avail natin yan sa Enchanted Kingdom. Dun, syempre, sa Santa Rosa City, Laguna. At may opisina sila dito sa may Makati, sa Legazpi Village, Makati City. Ayan, enjoy nyo na yan. At alam ko, meron silang binuksan ng mga bagong rides. Siguro kung naalala nyo pa lang, Space Shuttle. Yan pong nakikita nyo, yung umaakyat sabay bababa. Naku po, nasakyan ko na pula dyan at nakatutuwa po yan, no? Alam ko may bago na sila ngayon, yung umiikot na ganun. So, tas pinapapunta ka pa to and fro, try nyo ho yun ha, yung mga adventurous dyan, yung mga gusto ng kakaibang thrill na masaya para sa lahat at safe, punta na sa Enchanted Kingdom and using your Loyalty Card Plus and Loyalty Card, i-avail nyo na yung mga discount para po tayo ay mas makapag-enjoy sa discounted price. Okay, next po. So meron din tayo sa Southern, no, sa Anjo World, no. Kanina nanggaling tayo sa isang recreational place na katulad po ng Enchanted Kingdom or EK. Dito naman sa Day Adventure Pass for the unlimited rides ay may 10% discount. Ang Anjo World Theme Park ay located po to sa Minglanilla, Cebu. Yan, sa mga Cebuano, no, sa mga kababayan natin dyan sa Visayan region, familiar na familiar sila dito sa Anjo World. So enjoy Anjo World using the Loyalty Card and Loyalty Card Plus. Next. So ito na yung mga tinalakay natin noong nakaraan, no. Ito po yung mga pwede niyong pasoilan tuwing kayo po ay naiinitan at gusto na mapaglilibangan this summer season with the increasing heat index, di ba? Pero ganun pa man ay marami kaparaanan para tayo makapag-cope up at ma-enjoy pa rin natin ang summer season, lalo na yung mga bagets magbabakasyon. Pero syempre, special tong Mayo dahil ang Mayo ay meron tayong sineselebrate every second Sunday of May. At ito'y walang iba kundi ang Mother's Day. At saan nyo pwede dalhin si Mami, si Nanay, para sila po ay mag-relax at ma-enjoy ang kanilang Mother's Day? So ito na nga po, isa-isay na ho natin. Una sa ating listahan, uy, si Mother, no, lately, no, parang mas gusto niya magpa-glow up. Aba, pwedeng-pwede, no? With the haircut and other hair services, makakaabil ng 10% discount using the Loyalty Card and Loyalty Card Plus sa David Salon. Yan. Hindi po ako may-ari niyan, ha? Kaapelido ko lang. No, ako po ay David, pero hindi po kami may-ari ng David Salon. But anyway, yan po, no? Kilalang-kilala naman po yan, David Salon. At the same time, ay napaka-accessible dahil nakakalat naman yan sa iba't ibang mga mall sa Pilipinas. I-avail nyo na ho yan, ha? Dahil pag gusto niya, katulad ho niya, no? Yung buhok ng modelo po nila, kung gusto niya maka-achieve ng talagang gandang pangmalakasan, para sa mga mamis natin, i-avail nyo na ang David Salon 10% discount for haircut and other hair services. Next na pwede nating puntahan at dalhin kay Mother para ma-celebrate natin ang Mother's Day ay ang Derm Care. Siyempre, nauna na tayo sa buhok. Kasunod niyan yung kutis at balat po natin. So, ano-ano yung mga ma-avail natin dyan? O, pwede natin magkaroon ng discount. Una na dyan yung Oxygen Infusion Facial, which is 50% discount. O, yung laki nun, ha? Ito na po. Diamond Power Peel on your second purchase. Siyempre, doon sa unang purchase mo, wala pa po yung 50% discount. Pero pag magkakaroon ka na ng pangalawang Diamond Power Peel, ay may 50% discount. Tama naman yun. Siyempre, para ma-achieve mo yung makinis na balat, kailangan may consistency para makita mo yung major improvement. At nandiyan din ang hair treatment and Diamond Power Peel with 30% discount. Aba, kompleto to, ha. May hair treatment na, may Diamond Power Peel. O, diba? Sino bang hindi gustong gumanda ang balat? Alam nyo, ang best accessories ng tao ay ang katawan natin at ang ating kutis. Ibig sabihin po nun, minsan kahit ordinaryo lang yung damit mo, pero pag ang kinis ng balat mo at ang ganda ng pangangatawan mo, maayos yung postura mo, nadadala mo na maayos yung damit. Kahit hindi mamahalin yan, nagmumukhang mamahalin kasi maayos yung ating kutis. Give yourself, no? I-treat, lalo lang sa mga mothers natin, yan, pwede nyo sila pagdalan. At pwede na kayo mag-bonding ni mother. Hindi lang ikaw, hindi lang si mother, pwedeng dalawa kayo na mag-avail nito mga treatment and services ng Derm Care. Nandiyan din po yung body treatment and facial services wherein you can avail a discount rate of 20%.
Meron ding waxing services. Ito, nauuso na to, no? Yung para mas makinis tignan ng kanilang mga balat. 15%. Meron din tayong product sets, 10% discount, and doctor's consultation and dermatological services done by resident doctor, another 10% discount yan, and 2 or more products, no, 5% discount. Let's say may binibenta silang toner or cream para ma-maintain yun naman talaga yung alagang derm care na balat, ay yan po makakabil kayo ng discount. At ang derm care din ay napakagandang puntahan po niyan dahil hindi naman po yan iilan lang, nakakalat po yan sa buong Pilipinas po. So pag nagawi kayo ng mall, may loyalty card kayo, nakakita kayo ng derm care, kanina yung David Salon, huwag kayo mag-atubili, no? Pakita nyo yung loyalty card nyo, i-avail nyo lang at i-enjoy nyo yung kanilang mga ino-offer na mga serbisyo at produkto. Next po, saan pa natin pwede dalhin si Mother? Ito po, ito naman para sa ating mga paningin. Yan, ang Executive Optical, wherein all exclusive frames distributed by EO Executive Optical with free multi-coated lens, wherein we can avail 20% discount kapag tayo po ay merong loyalty card or loyalty card plus. Yan. So si Mother nyo, no, baka mamaya all this time nagtitiis lang pala, napapansin nyo medyo nahihilo siya or medyo masakit lagi yung ulo, baka mamaya may kinalaman pala yan sa kanyang paningin. Okay? So this time mamaya, okay, luma na pala yung salamin ni Mother, no? Ang tagal na pala niyang tinitiis na ito yung grado niya pero iba na pala yung grado niya. Yan po, puntahan nyo lang po yung ating partner na Executive Optical. Next po, nandito rin ang Human Nature. So, Human Nature, all Human Nature products only, which is pwede tayo makabil ng 5% discount. And membership fee na 50% off. Syempre pag member kanya may mga exclusive na po yan, no, na products, no, and perks na meron po sa Human Nature. Yan, baka pwede natin pang regalo kay Mother, no, para ma-maintain yung kanyang youthful glow at ang kanyang gandang Pilipina, ay avail natin ang Human Nature at syempre may discount yan pag may loyalty card tayo. Next po, ayan, so kanina may David Salon, ito rin po TNJ or Tony and Jackie Salon, wherein ang Kera Protein Treatment vouchers worth 1,200 for any hair services availed. Free na po yan basta meron ko 1,200 for any hair services na inabil nyo sa kanilang salon. And discount on top of the package promo in any Tony and Jackie Salon Professionals branch, which is 5% discount. Ayan, ang ganda-ganda aliwalas, no? Pag tayo po ay mas maayos yung itsura natin, no? Mas nakaka-inspire. Kaya si Mother po, wag na kayo magpumigil, no? Punta lamang tayo any branches po nitong TNJ Salon at i-enjoy ang kanilang hair treatment and hair services na pwede nating magamit po para sa ikagaganda po ng ating mga buhok. Next po, ayan, ito naman ay usapang pagkain kanina, yung mga pampabeauty, no, yung ginagamit sa balat. Ito naman yung pwede nyo pong ma-enjoy, no, na makakain nyo on Mother's Day. Nandiyan dyan po ang Taste of Joy. So, ang Taste of Joy po, single purchase of any pancit, spaghetti, palabok, or chapche, ay may 5% discount. Ako po personally, ilang beses na akong kumakain dyan, no. Dito sa Pasay, located dyan sa May Libertad, tapat dyan nung aming local branch na Pasay branch. Meron diyang Taste of Joy. Ito naman, true to their name, you will taste joy every bite po ninyo ng kanilang chapche. Yan, yung nakikita nyo, yan yung nauuso mga Korean noodles. Ang sarap po niyan, yung barbecue rin nila, halo-halo, spaghetti, mga must try ho yung mga yan. Okay, hindi po kayo talaga magsisisi. So, i-avail nyo po. Ito mga to, nakakatuwa, no? Baka mamaya si Mother, hindi na rin pala kayang tumayo masyado, baka hindi niya na-afford na tipong lalakad pa. Kung gusto niyo celebrate sa bahay niyo, why not, no? Nandito po ang Taste of Joy. To give joy sa darating na Mother's Day. Next po, another partner natin, yan, itong Chef Tony. Baka mamaya, tagal na pala ni Mother na walang cinema experience. Pwede nyo dalhin yung cinema sa sarili nyo bahay or pwede kayo pumunta mismo sa sarili nyo mga malalapit na mall sa mismong sinehan na po, no? At i-enjoy nyo itong popcorn. Pwedeng popcorn sa bahay while Netflix ho tayo or magbubukas ho tayo ng any movies or pwedeng punta na kayo doon sa mismong sinehan. Dahil itong Chef Tony ay may enjoy nyo yung kanilang mga produkto for every
300 pesos single receipt purchase, may 30 pesos off. For every 500 single receipt purchase, may 50% off. At pag every 900 naman, I mean 90%. 90 pesos off pala, no? 90 pesos off. Hindi po 90% ha. 90 pesos off po. Okay? So, madali lang tandaan, pag 330, bawasan mo lang na isang zero, yun yung peso na i-off dun sa i-avail ninyo. Eh, masarap naman po talaga yung Chef Tony popcorns natin at talagang mai-enjoy mo yung movie while having the Chef Tony. At yan po ay may discount using the Pag-ibig Loyalty and Loyalty Card Plus. Yan, kung gusto mag-Netflix and chill, yan po, dalhin nyo na po si Mother po dyan. Next po. Nandiyan naman pang buffet, pang malakasang kainan, at syempre may enjoy ng bawat pamilya ang Kabalen. Eat all you can, eat all you want. Dahil po sa free one buffet with 5 full paying companions, free na po yung isa, no? O tamang-tama kung 6 kayo sa pamilya nyo. O kung wala pa kayong 6, magsama kayo ng iba nyo, no? Pwede kayo magsama ng kaibigan, o di kayo magsama po ng iba pang kaanak. Masayang-masaya po yan. At discount on Kabalen signature products for a minimum single receipt purchase of 1,000 pesos. Meron silang i-offer na 5% discount. Basta pakita mo lang yung inyong loyalty card or loyalty card plus. O, di ba? Ang saya-saya nyo, no? Kapag tayo po ay magdidiwang ng Mother's Day, hindi pwede syempre gugutumin tayo. Mahalaga, busog na busog tayo at ma-enjoy natin ang feast ng Mother's Day sa pamamagitan ng ating partner na Kabalen. Next po. So I suppose yun na po yung last po natin for our loyalty card partners as of today. Yan. So nakita nyo kanina, no? Para makapag-relax, para tayo po yung makapag-staycation, available. Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, ma'am. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Parang 24 months ka na sa pag-ibig. Panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng ambang para mapaghandaan ang forever. Ka ha? At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig.
So, nagbabalik po tayo ngayon sa ating programa na Kumusta na ang Pag-ibig Mo? Okay, so ngayon ay magpapatuloy po tayo. Kanina po, no, bago tayo mag-commercial break, ay pinapaalala lang po natin na ito po mga discount and rewards na ito ay nadadagdagan pa rin po ito dahil sa kasalukuyan po yung ating pong merchants ay nasa 390 plus na po. So nadadagdagan pa po yan, kaya sayang naman no kung may mga lagi na pala kayong pinupuntahan ng mga partner na restaurants or establishmento natin na sayang no kung di kinabil yung discount, kaya yung mga wala pang loyalty card plus ay kuha na po kayo, punta lang kayo any nearest branch ng Pag-ibig. Okay? So ngayon dadako na po tayo para sa ating balitang OFW. Okay, Sir RB, patingin lang nung video natin. Sa ating balitang OFW kanina ay atin na pong tinakita or sinabi na po yung ating mga headlines. So nandiyan si Sir Hans Kakdak na itinalaga na ni President Marcos bilang kalihim ng DMW or secretary po siya ng Department of Migrant Workers. So congratulations at kinagagalak po natin na pagkakatalaga na to kay Ginoong Hans Kakdak. Ayon sa balita, itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang opisyal na kalihim ng Department of Migrant Workers si Undersecretary Hans Leo Kakdak. Agosto noong nakarang taon nang hirangin ni Marcos si Kakdak na officer in charge ng DMW matapos pumanaw ang kalihim noon ng kagawaran na si Susan Toots Ople. Bago ang kanyang interim and appointment sa gabinete, nagsilbi si Kakdak na Undersecretary ng Department of Migrant Workers, Executive Director 5 ng OWA or Overseas Workers Welfare Administration. Nandiyan din siya bilang Executive Director 5 ng POEA dati, no? Yung ngayong DMW na. At Undersecretary ng Department of Labor and Employment. Nagsilbi rin siya na Deputy Executive Director 5 ng POEA, Executive Director 4 ng National Conciliation Mediation Board or ng DOLE, Director 4 ng Bureau of Labor Relations at DOLE at Associate as a Lawyer and Urban Poor Unit Coordinator ng Sentro ng Alternatibong Linga Panligal o Saligan in the private sector. Yan. Ito ay mula sa balita rin ni FRJ ng GMA Integrated News. So sa ating pong Secretary ng DMW Hans Leo Kakdak, mabuhay po kayo and congratulations, no? Everly active, no, ang ating pong bagong talaga na Secretary ng Department of Migrant Workers. So congratulations at mabuhay po kayo. At susunod naman, no, another positive news sa ating pong balitang OFW, Amir ng Qatar pinuri ang kontribusyon ng mga Pinoy sa kaunlaran ng kanilang bansa. Ito po ay yung recent na bisita ko sa atin ng Amir ng Qatar na kausap po ang ating pong mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Binigyang halaga ng Amir ng Qatar na si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yan po nakikita nyo sa ating larawan po, ang kontribusyon ng Pinoy community sa Qatar sa pag-unlad ng kanilang bansa. Nasa bansa nitong nakaraan si Amir para sa 2 araw na state visit. This is my pleasure to take this opportunity to praise the Filipino community residing in the state of Qatar and their effective contribution to the development progress in our country. Payag ni Sheikh Tamim kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanilang bilateral meeting sa Malacanang Palace, ayon sa Presidential Communications Office, mayroong 242,609 na Pilipino sa Qatar. So, noong 2022, umabot ng $895.33 million ang remittances sa Pilipinas na mula sa Qatar. Nagpasalamat din si Sheikh Tamim kay Marcos sa Filipino Hospitality na kanyang nasaksiyang kaugnay sa pirmahan ng ilang Memorandum of Understanding na nagpapalakas pa sa lalong ugnayan ng Pilipinas at Qatar. The Philippines is an important partner for us in many fields and especially in trade, economic cooperation, and we aspire to improve these relations to increase communication between the private sector in both the countries, ayon kay Amir.
I thank you once again, Your Excellency, and I wish your country, the Philippines, a continued progress and prosperity. Thank you very much, Your Highness, dagdag pa ni Sheikh Tamim. Kasama sa kasunduan na pinirmahan ngayon ng Pilipinas at Qatar ay ang pagpapaigting ng proteksyon sa mga manggagawa at paglaban sa human trafficking. So with the Philippines and Qatar sharing 43 years of deep friendship and cooperation, I am certain that our discussions today will translate to stronger collaborations in common fields of interest. Ayon po kay Marcos mula sa ulat ni Ana Felicia Bajo, FRJ ng GMA Integrated News. So salamat po sa Amir ng Qatar sa kanilang appreciation sa ating mga kababayan. At tunay nga na hindi matatawaran ang husay, galing at dedikasyon ng ating mga manggagawang Pilipino, mapapilipinas man o sa abroad. Mabuhay po tayong lahat. Okay? At kasunod natin, natatalakayin po ngayon after we discuss yung ating mga fresh na balita dito po sa ating Balitang OFW. Kasunod naman natin ay ang ilang mahalagang trivia dito sa Alam Mo Ba To? At sa darating na linggo, yan po ay darating na May 12. Dito po yan sa Pilipinas ay ang Mother's Day. Yan. Nakatutuwa na ino-honor natin ang ating mga magulang. Yan po, pakita natin. So sa darating na linggo yan, yung mga mothers ho namin. Nandiyan ho yung si Ma'am Faye, yan, yung mother ko, yung nasa gitna. Yan, kami po yan. At saka yung ating technical assistant dito si RB, kasama niya yung kanyang mother and yung father niya po. So we honor our parents, our mother, yung mga tumayong nanay sa atin. Minsan hindi natin biological mothers, pero sila na yung nagpakananay sa atin, lalo na sa tahanan ng mga OFWs. Halimbawa, naiwan si tatay sa bahay, siya na rin mismo yung nanay at tatay. Ganun din, kung naiwan yung nanay, of course sa pagiging nanay, minsan ginagampanan niya rin yung role ng pagiging tatay o yung ate at kuya. So mabuhay po kayo, yung mga tumayong magulang, tumayong inaho na nag-aruga at nag-alaga sa amin, ay mabuhay po kayo. At nagpapasalamat kami at mahal na mahal po namin kayo. Kayo mga nanay namin, mga mommies or ina, ay maraming salamat at syempre hangad namin ang inyong maayos na kalusugan. Pero dahil sa araw na to ay ito ay pinifeature natin ngayon sa ating Alam Mo Ba To, mga sikat na nanay sa kasaysayan ng ating bibigyang pansin at pugay ngayon. 6 sa mga pinakadakilang nanay sa lahat ng panahon. Bilang karangalan sa araw ng mga ina, tumutuon tayo ngayon sa 6 na ina na gumawa ng kanilang marka sa mundo. Ito ay mula sa artikulo ni Rachel Lane mula sa 1800flowers.com.blog to celebrate occasion showcasing parents, moms, greatest moms in history. So nakaka-inspire na sa mga makasaysayang figure na nagkataong naging mga ina, So, hindi lang sila mga historical figures, hindi lang sila yung mga taong kilala sa kasaysayan, pero nagkataon sila rin ay mga ina. Ang mga babaeng ito ay mga pinuno, influencer, at kababaihan na gumawa ng mga napakalaking pagbabago na nagdulot ng malaking pagbabago sa takbo ng kasaysayan ng buong mundo. At sa lahat ng ito, sila ay mga delicate at mga determinadong mga ina sa kanilang mga sariling anak at higit pa. So kilalanin na po natin sila. Sino ba tong 6 na mga dakilang ina na lumikha ng pagbabago at malaking bagay sa ating kasaysayan? Unahin na po natin sa ating listahan. Ang unang ina na kikilalanin po natin at ating pong bibigyang pugay, si Julia Ward Ho. Okay, sino po itong si Julia Ward Ho? Yung nakikita nyo po ngayon dito po sa ating larawan. Okay? So, isang sikat na abolitionist, suffragist, manunulat at higit pa. Malamang nakilala si Julia Ward Ho bilang co-founder ng American Women Suffrage Association. Kahit na ang kanyang sariling ina ay namatay nung siya ay 5 taon. 5 taong gulang pa lamang nung 1824, siya ay nagkaroon ng isang malakas at makainang impluwensya sa anyo ng kanyang tiyahin na naglantad sa kanya sa mga wika, nagmulat sa kanya sa mga wika, agham, panitikan at syempre tula. Isang bagay na nagpatanyag sa kanyang pangalan, yung kanyang pagsusulat, yung kanyang poetry.
Ito ay puro haka-haka, ngunit sinasabing mga epektong ito ng kanyang tiyahin ay naka-impluwensya sa kanyang sariling pananaw sa pagiging ina para sa kanyang 6 na anak. Okay? So, yung influence daw ng kanyang tiyahin malamang ay haka-haka, pero hindi man itatanggi na ito yung naging mother figure ni Julia Ward Ho. Isa sa pinaka mga kilalang bagay tungkol kay Julia Ward Ho ay siya ay may akda ng appeal to the womanhood through the world. Isang pacifist na reaksyon na kalaunan ay naging sikat na kilala bilang Mother's Day Proclamation. Yan po yung kaya po tayo ay merong sineselebrate ngayon na Mother's Day ay dahil sa ginawa niyang appeal to womanhood throughout the world na mas kilala ngayon bilang Mother's Day Proclamation. Sa proklamasyong ito, nanawagan si Julia sa lahat ng kababaihan na magkaisa para sa kapayapaan sa mundo na isulong ang unang pagpananaw ng Mother's Day sa US. Okay? Para sa mga kababaihan na bumangon sa mga abot at pagkawasak upang tumayo na may mensahe ng kapayapaan, karangalan at suporta para sa ina na nawalan ng anak at asawa sa pagtatapos ng Civil War or digmaang sibil. Yan ang ating una sa listahan na dakilang ina ng kasaysayan na si Julia Ward Ho. Kasunod naman natin nakikilalanin ay walang iba kundi si Marie Curie. Yan, sa mga nasa siyensya o agam, no, ay malamang ay kilalang kilala niyo kung sino po itong dakilang ina na pinifeature natin. Kilala si Marie Curie sa pagiging unang babae na nanalo ng Nobel Prize sa Physics at Chemistry. Isang bagay na nagdulot sa kanya na iba pang kapansin-pansing pagkilala bilang ang unang taong nakakuha ng parangal ng Nobel ng 2 beses. Isang kampiyon sa pagbuo ng X-ray dahil sa kanyang pagtuklas ng polonium at radium. Siya ay isang pioneer sa pag-aaral ng radiation. Yan po yun, kaya tayo may mga X-ray ho ngayon ay dahil sa kagaya po ni Marie Curie. Kahit nakilala si Marie bilang isang ina ng physics, gumanap din siya ng isa pang napakalagang papel. Ito ay ang pagiging ina. Si Marie Curie ay may asawang mahal na mahal siya, ngunit namatay ito di nagtagal pagkatapos pinanganak ang kanyang pangalawang anak. Iniwan siya palakihin ng mga anak ng mag-isa. Hindi lamang niya pinalaki at ginabayan ng kanyang 2 anak na babae, ngunit kinuha din niya ito sa kanyang sarili sa homeschool ang kanyang mga anak na ipinapasa ang kanyang katalinuhan. Ang isa sa kanyang mga anak na babae ay sumunod pa sa kanyang mga yapak. Nagtatrabaho kasama ang kanyang ina at tumatanggap ng mga parangal sa militar para sa kanyang trabaho. Namatay si Marie Curie noong 1934. Yan, si Marie Curie. Pangatlong ina na ating kararangal at dinadakila po ngayon ay walang iba kundi sina Elizabeth Cady Stanton at Susan B. Anthony. Yan yung makikita nating ina ngayon after ni Marie Curie. Next na po, si Elizabeth Cady Stanton at Susan B. Anthony. Sino po ito silang dalawa, no? So, itinuturing na isa sa mga nangungunang figura, no? Sa kilusang karapatan ng mga naunang kababaihan nung 19 na siglo, ay kilala si Elizabeth Cady Stanton sa kanyang pagsisikap sa pagsulat ng deklarasyon ng mga sentimento para sa Seneca Falls. Convention, gayon din ang pag-organisa ng kilusang pagboto ng kababaihan sa Estados Unidos. Kahit sa mga kilusan ng pagboto ay isa siya sa kanyang mga pangunahing prioridad, si Stanton ay isang dedicated na ina sa kanyang 7 anak. Okay? Sinasabing ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay sumama sa kanyang pagkabigo na makulong sa bahay dahil sa tagal ng panahon, ang nag-udyok sa kanya na labanan ng gusto ang tinatawag niyang ganap na paniniil na pinangawakan ng mga lalaki sa mga kababaihan. Siya pinaglaban para sa kababaihan ang pagmamay-ari ng ari-arian, ang karapatang bumoto, ang karapatang hiwalayan ng mga sawang lalaki nang hindi nawawalan pangangalaga sa mga anak upang kumita ng sahod at marami pang iba. Si Stanton ay isa sa mga pinakakilalang tao sa mga kilusang karapatan ng kababaihan, pati na rin ang isang tapat na ina na gustong lumaban para sa isang mundo na may higit na antas ng paglalaro para sa kanyang mga anak at iba pa. Kasunod natin, pagkatapos po ni Elizabeth Cady Stanton at ni Anthony, ay si Georgina Duca Tesla. Yun, narinig nyo lang yung apelido niya, malamang alam nyo na po kung sino po ang kanyang naging anak.
At sa mga mahihilig sa kotse ay kilalang kilala nyo ang apelyidong Tesla. Marahil ay narinig mo na mahusay na inventor na si Nikola Tesla. Nasa isang panig siya ng isang mainit na alternating current wire kasama si Thomas Edison noong 1880 sa teknolohiya na hinaharap ng kuryente. Ang kanyang legacy ay nabubuhay at ngayon ang kanyang pangalan ay naglalagablab sa modern Tesla electric cars. Ngunit malamang na hindi mo alam na ang kanyang ina na si Georgina ay isang inventor din. Kaya di nakapagtaka na naging inventor si Nicholas Tesla ay dahil ang kanyang inang kinamulatan ay isa ring inventor. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid at kahit na siya ay napakatalino, hindi siya pumasok sa paaralan. Si Nikola na malapit sa kanyang ina ay tinawag siyang isang first class na inventor. Malinaw bilang isang babae noong 1800s na ang kanyang mga pagkakataon ay limitado at naniniwala si Tesla na maaari niya makamit ang higit pa sa iba't ibang mga pangyayari. Nakatira ang pamilya sa isang rural na lugar sa Serbia at gumawa si Georgina ng mga device para tulungan ng sambayanan na tumakbo ang ng mas maayos gaya ng egg beater. Siya rin ay isang mahusay na weaver at maaaring magtali ng 3 buhol sa isang pilik mata. At kahit na umabot sa kanyang 60s, senior citizen age, itong si Miss Georgina, bagamat hindi marunong magbasa si Georgina, na sa ulo niya ang maraming katutubong tula ng Serbia. Si Nikola Tesla ay nasa tabi ng kanyang ina nang mamatay siya noong April 2, 1892 sa edad na 71. Nasa Europa siya na nagbibigay ng mga lektura sa universidad nang makatanggap siya ng telegrama na nagsasabing siya ay may sakit at iniwan niya ang paglilibot upang makasama ang kanyang ina. Ang kanyang huling mga salita ay, "Nagawa mo na, Nidsa. Nandito ka pala aking pinagmamalaki," pertaining to Nikola Tesla. So, mabuhay po ang katulad na ina ni Georgina Duca Tesla. Marahil lang iba sa inyo, may naman ng mga ganyang katangin parang sa nangyari sa pamilyang Tesla, Halimbawa, yung ina nyo ay marahil ay guro. Pwedeng naman mo ang kausayan niya sa pagsasalita. O di kaya ang ina nyo ay mahusay na magluto, kaya naman mo ang kanyang kakayanan sa pagluluto. One way or another, may mga ganyan tayo mga naman ng katangian dahil po sa ating mga dakilang ina. At hindi pa po nagtatapos dyan dahil nandarating naman sa ating ikalima na ina ay walang iba kundi si Sojourner Truth. O sino to? Sino si Sojourner Truth? Alam nating lahat na si Sojourner Truth ipinanganak na Isabella Baumfree bilang isang abolitionist, okay? Aktivista sa karapatan ng kababaihan at ebanghelista, ngunit karapat-dapat din siyang parangalan bilang isang ina. At ang anak na babae sa isang kamanghang-manghang ina. Okay? Parangalan siya bilang ina at as a daughter sa kanyang kamanghamanghang ina. Sa kanyang sariling talambuhay, magiliw na binanggit ni Truth ang kanyang sariling ina na si Mau Mau Bet na mayroong 12 anak. Ang dami nila magkakapatid. Kahit na pinagmamasdan ni Mau Mau ang kanyang mga anak na binebenta sa pagkakalipin at tumiwalay sa kanya, sinabi niya ang parehong mga bituin at iyon ang mga parehong buwan na minamaliit ang iyong mga kapatid na lalaki at babae at nakikita nila bilang sila tumingin sa kanila kahit na napakalayo nila sa atin sa isa't isa. Nagpakita rin si Truth ng malalim na dedikasyon sa sarili niyang mga anak. Na makatakas siya sa kalayaan kasama ang kanyang mga sanggol noong 1862, kinailangan niyang iwan ng 4 na anak na maglaon na tuklasan ng katotohanan na ang isa sa kanyang mga anak na si Peter ay illegal na ipinagbili sa pagkakaalipin. So yan yung kalungkot-lungkot na sinapit ng kanyang pamilya. Hinarap niya ang mga alipin, ngunit hindi nila naisip na kaya niyang iligtas si Peter. Gaya na sinabi ni Truth sa kanyang sariling talambuhay, bagaman wala akong pera, ngunit ang Diyos ay may sapat o kung ano ang mas mahusay at magkakaroon ulit ako ng anak ko. Sa tulong ng isang pamilyang abolitionista, magtagumpay niyang inaidemanda ang mga alipin na kumuha ng kanyang 5 taong gulang na anak. Si Truth ang unang babaeng itim na nagdemanda sa isang puting lalaki at nanalo. So nakatutuwa ang istorya ni Truth kung paano niya pinaglaban ang kanyang pamilya at ang karapatan niya bilang isang babae. At ang huling ina na ating tinampok
na nagmarka sa kasaysayan according sa artikulo ni Rachel Lane ay walang iba kundi si Edith Roosevelt. Sino ba si Ginang Edith Roosevelt? Noong 1901, si Edith Roosevelt, ina sa 6 na asawa at asawa ng presidente ng Amerika na si Theodore Roosevelt. Kung di niyo po nakikilala si Theodore Roosevelt, usually po bukod sa pagiging Pangulo ng Amerika, alam niyo po ba kung ano pong kilala pa kay Theodore Roosevelt? Yung laruan o yung inaakap-akap na teddy bear. Okay? Dahil sinasabi nila mahilig daw manghuli daw ng oso nun si Theodore Roosevelt. Kaya pag mayroon daw bear, ay pinangalan na lang po yung huggable, no? Kaya teddy bear ay dahil kay Theodore Roosevelt. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ang kanyang misis, no? Hindi ko lang alam kung binigyan niya ng teddy bear ang kanyang misis. Pero ang kanyang misis na si Edith ay naging unang ginang at isa sa pinakamalaking unang pamilya ang lumipat sa White House, yung official presidential residence nila sa Amerika. Syempre, ang mga inaasahan para sa parehong pagiging ina at ang papel ng unang ginang ay iba noon. Ngayon, ang isang ina sa White House ay kailangan sa lamangkahin ang mga hiningi at tungkulin sa parehong trabaho habang nasa ilalim ng pagsusuri ng media. Gayunpaman, siniguro ni Edith Roosevelt na protektahan niya mga bata mula sa publisidad kahit na sinubukan ng kanyang asawa na makuha ng higit pang atensyon sa press. Nais siya magkaroon ng higit pang mga anak at siya yung nagkaroon ng hindi bababa sa isang pagkakalaglag bilang isang unang ginang. Dahil sa kanyang panahon, siya ay isang asawa, una at pangunahin, sabi ng historiador na si Stacey A. Cordery. Dahil sa kanyang klase, hindi niya inaasahang gagawa ng mga bagay na gagawin ng isang nursemaid, cook, governess, or tutor para sa o kasama ng mga bata tulad ng paliligo, pagpapakain, at pag-aaral sa kanila. Gayunpaman, ang kakaiba kay Edith at Theodore ay ang kanilang pakikilahok sa buhay ng kanilang mga anak noong panahong iyon, lalo na sa mga tungkulin ni Theodore bilang Pangulo. Sa bahagi, nakikita natin ng mga Roosevelt bilang mabubuting mga magulang dahil mas marami silang ginagawa sa kanilang mga anak kaysa sa karamihan sa mga piling ng tao. Okay, puting mga magulang noong panahon at ang paraan ngayon ay lumalapit sa kanilang modernong kahulugan ng mabubuting magulang, sabi ni Cordery. Isa sa pinakakilalang gawain ng pamilya ay ang pagbabasa. Siya at si Theodore Roosevelt ay parehong nagbabasa sa mga bata dahil si Edith, no, itong tinatampok natin ngayon, isang masigasig na mambabasa. At dahil si Theodore Roosevelt ay ganoon din. Ipinapaalam nila ang pagmamahal na iyon sa kanilang mga anak, sabi ni Cordery. Gayunpaman, hindi nakita ni Edith Roosevelt ang kanyang sarili bilang isang huwaran para sa mga ina bilang unang ginang. Sinasadyang sirain ni Edith ang karamihan ng kanyang mga sulat. Alam niya ang buhay at mundo ni Theodore Roosevelt ay pupunta sa kasaysayan at hindi niya nais na ang kasaysayan ay nagsasangkot sa kanyang sariling pagsusulat, sabi ni Sharon Kilser, tagapamahala ng proyekto ng Theodore Roosevelt Center ng Dickinson State University. Hindi yun naging hadlang kay Theodore na purihin ang kanyang asawa sa isang liham sa isang kaibigan. Sabi ni Theodore Roosevelt, sa palagay ko ay hindi nabubulag ang aking mga mata ng pagmamahal na sabihin kong pinagsama niya sa antas na hindi ko pa nakita sa sino mang babae ang kapangyarihan ng pagiging isang pinakamahusay sa mga asawa at ina, ang pinakamatalinong tagapamahala ng sambayanan at sa parehong oras ay ang perpektong dakilang ginang at may bahay ng White House. So nakatutuwa itong mga ina na ating itinampok sa araw na ito sa ating Alam Mo Ba To? At nawa kayo din, no? Ang inyong mga nanay ay i-honor ninyo, no? I-treat nyo sila, pasayin nyo sila. At syempre, yung ganitong pagrespeto, pagbibigay halaga sa ating mga magulang katulad ng ating mga ina ay hindi lang dapat magtapos sa isang araw. Bagkus ay ginagawa nating tuluyan na bahagi ng ating buhay sa pang-araw-araw. At syempre, para mapakita natin ang pagmamahal at yung appreciation natin sa mga ina, yung kanina, no? Baka gusto niya na pong i-avail yung mga services at yung mga ino-offer na produkto ng mga loyalty card partners natin para i-treat nyo naman si mami. Yung kanina, yung staycation o yung pagpapasalon, pagkain na pwede nyong puntahan. O diba? Pwedeng nyong gawin po yan. At nang mas ma-enjoy nyo ang selebrasyon ng Mother's Day,
this coming Sunday. Kaya dito po sa ating programa na Kumusta na ang Pag-ibig Mo mula sa amin sa Kakampi Online at Pag-ibig Fund ay binabati natin lahat ng mga dakilang ina sa amang panig ng mundo na maligayang araw ng mga ina. Mabuhay po kayo at patuloy po ang hangad namin ng inyong maayos at malakas na pangangatawan at maayos na kalusugan. Okay? So mabuhay po sa aking nanay, sa nanay ni RB, kay Ma'am Fe, na isa ring ina at sa rest na mga kasama po natin ay binabati po namin kayo ng Happy Mother's Day. And nakatutuwa na pwede natin i-celebrate to, na pwede pa tayo makatipid o mas ma-enjoy using the Pag-ibig Loyalty Card and Loyalty Card Plus po. Patuloy lang pong kayo mag-tune in at sumubaybay every Thursday magmula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po sa Kakampi Online, YouTube channel man yan o Facebook page natin para po matungayan nyo ang aming programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo. At regarding naman sa pag-ibig, para lagi tayong updated at namomonitor natin ang ating mga hulog or naiipon or kaya kung may existing loan kayo, syempre download at install na tayo ng ating virtual Pag-ibig app. Kayo man ay naka-iOS or Android device, ay makikita nyo po yan sa inyong respective App Store or Google Play Store. At yan po ay makikita nyo ng inyong records at kung gusto nyo masubaybayan pa rin yung iba pong mga dapat malaman sa pag-ibig, nandiyo dyan ang aming official website na www.pagibigfund.gov.ph, ang aming official FB page at yung ating Loyalty Card Plus. Na pwede nyo gamitin po para sa mga discount and rewards, ay patuloy nyo lamang pong gamitin yan at maging kabahagi po ng inyong buhay araw-araw. Para syempre mas masulit naman natin yung pagiging Loyalty Card Plus holders po natin. So sa mga kababayan na nating wala pang Loyalty Card, pag umuwi kayo sa Pilipinas, apply lang po kayo nito any nearest branch ng Pag-ibig. So dito po ngayon, nagtatapos po ang ating programa at syempre kita-kita muli tayo sa susunod pang mga talakayan ng programa at serbisyong Pag-ibig, trivia na marami tayong kapupulutang araw sa Alam Mo Ba To at mga latest na dapat nating malaman sa Balitang OFW. Muli, ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David, na nagsasabi na ang ating buhay ay tsak na may mga hamon po ito na guminhawa tayo. Lalong-lalo na sa mga tumitiis na tumataas na bilhin at pamasahe at gasolina, nakatutuksong pumasok sa mabilisan at madaliang paraan ng pagyaman at pag-asenso. Pero lagi nating pakatatandaan na ang ating kaunlaran ay nakasalalay sa ating matyagang pag-aaral at matalinong pamumuhunan at pag-ipon. Sa ganyang layunin, makatutulong ang savings program ng Pag-ibig na regular savings and MP2 for immediate cash needs kaysa sa pumunta kayo sa mga loan sharks. Dito na tayo sa sigurado, nandito ang multi-purpose loan and calamity loan ng Pag-ibig Fund at sa pangarap nating bayad, pwede rin maging passive income ninyo ang ating housing loan. At para ma-monitor ang ating mga hulog, gawa lang ng virtual Pag-ibig account at kuha na at apply na ng Loyalty Card Plus. Ingat po tayong lahat at pagpalain po ang inyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Once again, this is your host, Erwin Paul David, and see you next time sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo?